Will you marry me, Adele? Will you marry me? Iyon ang tanong kay Adele ni Marco nang sumakay na sila sa kotse. Umawang ang bibig niya. Hindi siya makapaniwalang magpo-propose na ng kasal sa kanya ang isang taon niyang boyfriend na si Marco. Parang may mga maliliit na mga daliring kumikiliti sa bawat taba niya sa katawan dahil sa labis na kilig. Ano? Sagot naman dyan, Adele. Magpapakasal na tayo. Oo. Tanong pa sa kanya ni Marco. Gumuhit agad ang ngiti sa mga labi niya. Hindi mo naman ako binigyan ng choice pero sige, oo naman, magpapakasal ako sa'yo, honey bunch. Napangiwi ang lalaki. Huwag mo naman akong tawaging ganun. Nakakahiya, baka may ibang makarinig sa atin. Umiling si Adele. Wala namang nakakakita sa atin. Masaya lang ako kaya pagbigyan mo na. Bilis na. Sige na, isuot mo na sa daliri ko. Sinubukang isuot ni Marco ang singsing sa daliri niya. Nabawasan ang galak sa dibdib niya. Hindi magkasya sa daliri niya ang singsing na iyon. Mukhang hindi nito alam ang sukat ng ring finger niya. Gusto niyang magtampo. Kaya lang, pakiramdam ni Adele, kasalanan niya rin. Malaki ang daliri niya. Baka nahirapan itong humanap ng singsing na kakasya para sa kanya. Peking tumawa si Marco. Ikwintas ko na lang sa'yo. Hindi kasya eh. Huminga siya ng malalim. Oh, sige. Malungkot ka ba? Tanong nito sa kanya. Kaunti lang naman, pero okay lang. Ipapa-adjust ko na lang, saka may wedding ring pa naman eh. Doon na lang tayo bumawi. Nakangiti niyang sabi dito. Hinaplos nito ang buhok niya. Salamat at tinanggap mo ang proposal ko. Ano ka ba? Siyempre, mahal kita. Kung gusto mo nga ngayon magpakasal na tayo agad. I do agad kapag ikaw. Kinikilig niyang hinampas sa braso ang lalaki. Nawala agad ang ngiti niya nang tumama sa pinto ng sasakyan si Marco. Sorry, nadala lang, masaya lang ako. Napailing naman ito. Kapag ikaw ang kasama ko, kapag hindi ako nakakahinga sa sobrang laki mo, nagkakaroon na naman ako ng mga pasa. Kumunot ang noo niya. Ano? Anong sinasabi mo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Wala. Dapat siguro palitan na natin tong sasakyan ko. Maliit na para sa atin. Saka mas maganda yung mas mahal at mas malaki. Para naman kapag malaki na rin ang pamilya natin. Napaisip din siya. Regalo niya pa kay Marco ang sasakyang iyon. Mas mabuti siguro kung palitan niya na iyon. Nagagalak ang puso niyang iniisip nitong magkakaroon sila ng malaking pamilya. Gusto niya rin iyon. Malaki ang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang at nalulungkot siyang palaging mag-isa roon. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Masaya kung masaya ka. Tara na. Pumunta na tayo sa restaurant para i-celebrate ang nalalapit na nating pagpapakasal. Mag-check-in na din tayo sa hotel. Tumango agad si Adele. Natutuwa ang puso niya kapag inaaya siya nito ng quality time. Pakiramdam niya ay mahal na mahal siya nito. Si Marco lang naman ang nagmamahal kay Adele ng ganoon. Kahit sobrang taba niya, tinanggap at minahal siya nito kung sino siya. Hindi nito hinusgahan ang itsura niya. Pinalaki siya ng mga magulang niyang walang insecurity sa katawan. Kahit mataba siya'y ayos lang sa kanya iyon. Hindi naman kasalanan kung mabigat siya. Yun nga lang, nang namatay ang mga ito sa aksidente ay nawala ang matatag niyang pundasyon ng suporta. Lumabas siya sa mundo. Mas napagtanto niya kung gaano mapanghusga ang mga tao. Hindi lahat ay tanggap ang katulad niya. Parang kasalanan sa lipunang hindi niya nasunod ang standard ng mga ito. Simula noon, unti-unting bumaba ang kumpiyansa niya sa sarili. Kaya masaya siyang may ilang taong nakakakita ng halaga niya. Ang dami mong order para sa atin, Adele. Sabi sa kanya ni Marco nang makarating na sila sa restaurant. Kumunot ang noo niya. Ha? Para sa atin? Para sa akin lang yun. Order ka na lang ng sayo. Napalunok ang lalaki. Ikaw naman ang magbabayad, no? Tumango siya. Oo, ako naman ang palaging nagbabayad. Nakalimutan mo na ba? Alam kong breadwinner ka ng pamilya mo. Kumusta na nga pala ang kapatid mo? Naka-enroll na ba siya nitong semester?
Napangiti ang lalaki. Ayun, nakapag-enroll na. Salamat talaga sa tulong mo. Mabuti na lang at pinautang mo si Mika. Hindi na siya umiiyak. Wala yon. Ang mahalaga, wala nang problema ang kapatid mo. Saka parang pamilya ko na rin sila. Malambing na wika niya rito. Napayuko ito at tipid ng ngumiti. Kailangan ko sana ulit ng tulong mo. Tumunghay siya rito. Sige, ano yon? Yung tindahan kasi ni nanay, nalugi na naman. Naawa ako, na-stress na naman dun sa amin. Marahang sabi nito. Umawang ang bibig niya. Nako, kumusta na si Tita Angge? Baka nalulungkot na yon. Kailangan niya ba ng panibagong puhunan? Nahihiyang tumango si Marco. Adel, nakakahiya. Ano ka ba? Okay lang. Bibigyan ko siya mamaya. Dumaan tayo sa bahay nyo. Bago yon, daan na rin tayo sa grocery. Mamili na rin tayo ng paninda para sa tindahan ninyo. Imporma niya sa lalaki. Bakas ang tuwa sa mukha ni Marco. Maraming salamat talaga. At oo nga pala, medyo naubos ang budget ko. Kasi pinangbili ko ng singsing. Nagastos ko yung 2 buwang sahod ko dahil dyan. Dumaan ang guilt sa mukha ni Adele. Pasensya ka na. Wala yun. Mahal naman kita kaya ayos lang. Don't worry, magsisend ako sa bank account mo mamaya. Nakangiting sabi niya rito. Alam niya ang sitwasyon ng buhay ni Marco. May trabaho man ito, palagi itong nakasuporta sa pamilya nito. Kaya hanggang kaya niyang tumulong, binibigay niya na lang. Mayaman naman siya at ngayong ikakasal na sila, magiging pamilya niya na rin ang pamilya nito. Kaloka ka? Talaga bang ikakasal ka na? Tanong ni Jana, ang best friend niya. Pinakita niya rito ang singsing na nakakwinta sa kanya. Oo nga, ito pa nga yung ring. Ang sweet niya, 'di ba? Tumawa ang babae. Bakit hindi mo suot? Bumuntong hininga siya. Hindi kasi kasya sa akin. Sabi ko na lang sa wedding ring na lang kami babawi. Kinuha nito ang singsing mula sa kanya at sinukat. Tingnan mo, mas kasya kaya sa akin, parang sinukat oh. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Adele. Nabastusan siya sa ginawa ng kaibigan niya. Engagement ring niya iyon at hindi basta sinusuot ng kahit na sino. Gayunpaman, hindi niya sinaway ang kaibigan. Masaya naman ito. Isa pa, mabilis magtampo si Jana kahit maliit na bagay lang. Tulungan mo ko mag-asikaso ng kasal ko ha. Busy din kasi yung si Marco. Saka, alam mo naman 'di ba, mas babae talaga ang hands-on pagdating sa kasal. Sabi niya rito. Hinubad muli nito ang singsing at ibinigay sa kanya. Fake yan? Ha? Biglang tanong niya rito. May kinutingting si Jana sa phone nito at ipinakita sa kanya. Sa online niya lang yan binili. That's only 300 pesos. Pinilit niyang tumawa. Ayos lang, sabi ko naman kanina 'di ba? Sa wedding ring kami babawi kasi mas pangmatagalan naman yung gagamitin. Nagkibit balikat si Jana. Sa bagay, natahimik na si Adele simula noon. Wala naman siyang pakialam kung fake o hindi ang singsing. Kahit paper ring o kahit walang singsing, ayos lang sa kanya. Basta commitment lang si Marco na pakasalan siya ay masaya na siya. Ang bumabagabag lang kay Adele, nagawang magsinungaling ng lalaki sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi nitong ginugol nito ang buong 2 buwang sahod para lang sa singsing na iyon. Nawala na tuloy siya ng ganang isuot ulit sa leeg niya ang kwintas na may singsing. Nagsinungaling na nga si Marco, hindi pa kasya sa kanya. Gayunpaman, katulad ng ibang issue niya sa fiancé niya ay inignore niya lang iyon hanggang sa mawala sa sistema niya. Ikakasal ka na? Yon ang tanong ni Joseph sa kanya nang binisita ni Adele ang ninang niya sa bahay nito. Napakunot ang noo niya. Hindi naman sila close pero hindi naman din sila magkaaway. Hindi niya nga ito itinuring na best friend kaya bumagsak siyang maging kaibigan na lang si Jana kaysa sa wala. Bata pa lang, hindi niya na talaga alam kung bakit sa tuwing nakikita niya ito, palagi na lang itong nagsusungit sa kanya. Basta isang araw, nagising na lang siyang hindi sila magkasundo. Napairap siya.
O sige na, kahit ang sungit mo, invited ka na. Umismid si Joseph. Hindi ako pupunta, hindi tayo kasya sa pinto. Wow, sige, ikaw ng magandang pangangatawan, hot, gwapo at kasya sa pinto. Naiinis niyang sabi. Masamang tumingin ang ninang niya sa anak nito. Tigil-tigilan mo nga tong si Adele. Huwag kang ganyan, Joseph, ha? Matanda ka na, inaasar mo pa rin siya. Para kang hindi doktor. Tumawa ang lalaki. Sarap inisinita ba namumula? Hayaan nyo na po yan, ninang. Baka malapit ng mabaliw, kaya ako na lang ang kasiyahan. Sanay na po ako dyan. Tumaas ang sulok ng labi nito. Gusto mo ba ng strawberry cheesecake? Ipagbibig sana kita. Taba. Yan, dyan ka magaling. Ang suhulan ako, pero sige. Masungit niyang sagot. Mahinang tumawa si Joseph at dumiretso na sa kusina. Sa lahat ng tao, ito lang ang nang-aasar na hindi nasasaktan ng damdamin niya. Para sa kanya, ganoon ang lalaki kapag gustong manglambing sa kanya. Naging abala na ang ninang niya kaya ang anak na nito ang nag-entertain sa kanya. Sarap na sarap siya sa ginawa nitong strawberry cheesecake. Talagang magpapakasal ka? Pinag-isipan mo ba yan ng mabuti? Baka basta mo na lang naisipan yan. Di mo pa naman ginagamit ang utak mong nakapatong lang. Seryosong sabi ni Joseph sa kanya. Masama niyang tiningnan ng lalaki. Doktor ka? Pero yung tabas ng bibig mo nakakaumay. Oo naman, syempre, hindi naman ako bobo. Napailing ito. Hindi ko naman sinasabing bobo ka, Adele. Kilala kita. Sobrang bait mo kaya hindi mo na napapansin yung mga taong nanggagamit lang at nang-uuto sa'yo. Tingin mo sa lahat ng tao mabait. Ngumiti siya. Okay lang yon, ang ibig sabihin lang wala akong oras para sa mga masasamang tao. Di ba mas maganda yon? Marami namang nagmamahal sa akin. Punta ka sa kasal ko, ha? Napalunok ang lalaki. Hindi ako makakapunta. Pupunta ako sa abroad. Doon ko itutuloy ang residency ko. Bumaha ang lungkot sa dibdib niya. Kailan kita ulit makikita? Malungkot itong ngumiti. Kapag naging matapang na akong harapin lahat ng kinatatakutan ko. Alam mo, hindi kita maintindihan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya pero alam niyang pilit iyon. Ako nang gagawa ng cake kasal mo. Ikaw naman palang magbibig. Pumunta ka na sa kasal ko. Mas magiging masaya ako pag nandun ka. Mahinang sabi niya rito. Umiling lang ito. Ayoko nga. Ayokong makita kang masaya. Hindi tayo kasya sa pinto. Hinampas niya ang braso nito. Nakakainis ka naman. Hindi naman tayong ikakasal kaya hindi naman tayo magsasabay sa pinto. Humalakhak ang lalaki. Bakit kasi magpapakasal ka agad? Pwede bang i-delay mo muna? 2 years lang, tapos saka ka na magpakasal pagbalik ko. Napairap siya dito. Puro ka talaga kalokohan, ewan ko sa'yo. Tumawa lang ito at bigla siyang niyakap. Gumanti naman siya ng mahigpit na yakap. Naubo ang lalaki, kaya natawa na lang sila pareho. Kahit sinabi iyon ni Joseph sa kanya, hindi maiwasang malungkot ni Adele. Madalas silang magbangayan pero pamilya ang turing niya sa lalaki. Yon ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang may taong mahalaga sa kanya ang magpapaalam. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Adele kay Marco. Sobrang saya niya. Ganun palang pakiramdam ng ikakasal. Siya ang bida at pakiramdam niya siya ang pinakamaganda. Dahil wala na siyang mga magulang, ang ninang niya ang maghahatid sa kanya sa altar. Lumalakad ng mga abay. Pinababa na rin siya sa bridal car. Bukod sa malaking tao siya, malaki ang gown na suot niya. Pinagtulungan patuloy siya ng wedding stops na ilabas mula sa sasakyan. Pasensya na kayo, nakakahiya. Nag-diet naman ako bago ang kasal kaso 5 kilo lang ang nabawas sa timbang ko. Pabiro niyang sabi kahit sa parte niya ay totoo iyon. Nagtawanan ang mga staff. Ganun na lang talaga ang buhay sa matatabang katulad niya. Inuunahan niya na lang ang mga taong laitin siya. Para sa kanya, hindi masakit kapag sa sarili niya mismo nanggaling ang pangungutya. Nasa harap na siya ng saradong pinto ng simbahan.
Akala niya ay ang ninang niya ang maghahatid sa kanya. Suminghap siya nang makita si Joseph sa tabi niya at inilahad ang braso nito. Joseph, akala ko hindi ka pupunta. Gulat na gulat niyang saad dito. Napairap ang lalaki. Matitiis naman ba kita? Ngumiti sa kanya ang ninang niya. Nagbibiro lamang yan. Nabigla nga rin ako. Nahihiya lang si Joseph sabihin at ipakita sa'yo pero mahal na mahal ka ng anak ko. Ma! Pagputol agad nito. Siniko ni Adele ang kababata niya. I love you too. Umawang ang bibig ng lalaki sa gulat. Ano? Napangiti siya. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan at pagiging kuya. Only child ako pero dahil lagi na tayong magkasama, para akong nagkaroon ng kapatid. Tumikhim si Joseph at muling nagsungit. Naniwala ka naman kay mama. Tumawa na lang siya. Hindi naman talaga showy na tao ito. Palagi pang seryoso, pero alam niyang ang pagmamahal nito sa kanya, katumbas ng kung papaano nito ituring ang isang kapatid. Nang buksan na ang pinto ng simbahan, alam niya nang magbabago ang buhay niya. Sa pagtanggap niya kay Marco, kasiyahan at kapayapaan lang ang tanging hangad niya. Pero ang hindi niya alam, magsisimula pa lang ang magiging kalbaryo sa buhay niya. Kahit papaano, masasabi naman ni Adele na masaya ang buhay niya ngayong may asawa na siya. Yun nga lang, minsan ay hindi nila maiwasang mag-away ni Marco kahit maliit na bagay. Mataas ang pride nito, kaya palaging siya lang ang umiintindi at humihingi ng tawad kahit ito naman ang may kasalanan. Bakit late ka nang umuwi? Nag-overtime ka na naman? Hindi niya napigilang tanong kay Marco pag uwi nito. Umiling naman agad ang lalaki. Victory party lang. Napainom ng konti. Naging successful yung isa naming project. Napangiti agad si Adele. Congratulations, pero sana next time kapag may mga ganitong biglaang lakad ka, mag-text ka man lang o tumawag para hindi naman ako nag-aalala. Tumango lang si Marco at nauna nang umakyat. Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Sige. Wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi ang tanawin ang asawa niya. Akala niya ay pagkatapos niyang magpakasal, magiging masaya na muli ang buong buhay niya. Pero katulad lang iyon noong panahong namatay ang mga magulang niya at naiwan siyang mag-isa. Inabalan na lang ni Adele ang sarili niya sa kung ano-anong bagay. Kahit hindi siya magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin naman ang pasok ng pera sa kanya. Bago nawala ang mga magulang niya, marami ng investment ang mga ito sa iba't ibang malalaking kumpanya. Kapag kailangan naman siya roon, nagpapadala na lang siya ng representative. Kapag trip niyang magtrabaho, tumatanggap lang siya ng kliyente. Nakapagtapos siya ng interior design, kaya marunong siya. Subok na rin naman ang talent niya, kaya nakakakuha siya ng referral sa mga taong ginawa niya ng serbisyo. Minsan ay para hindi naman boring ang buhay niya, si Jana na lang palagi ang iniistorbo niya. Lahat ng hinaing niya, ito lang ang nakakaalam. Ano ka ba? Ganyan talagang mag-asawa, no? Sabi sa kanya ni Jana habang namimili ito ng party dress sa department store na pinuntahan nila. Huminga ng malalim si Adele. Hindi ko alam, parang ang lungkot talaga. Mas ramdam ko ang lungkot kaysa nung single pa ako. Biruin mo, 2 taon na kaming kasal pero hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak. Kung may baby lang kami, baka hindi ko na mararamdaman pa to. Tumawa si Jana. Di mag-anak kayo. Dapat dalas-dalasan niyo yung pagdambing sa isa't isa. Ikaw, pumatong ka minsan. Nanlaki ang mga mata niya. Manahimik ka nga. Anong papatong? Baka mabali ang mga buto ng asawa ko sa sobrang bigat ko. May makarinig sa'yo. Yang bunganga mo talagang bastos, kababae mong tao. Napairap naman sa kanyang kaibigan. Kilala mo ko, ganito talaga ako. Hindi mo kasi ako katulad. Wala akong boyfriend o asawa pero lagi namang nadidiligan ng pechay ko. Ikaw? Hindi agad nakapagsalita si Adele sa sinabi ni Jana. Wala naman siyang pakialam sa aspetong iyon ng buhay niya. May asawa siya at ito lang ang lalaki sa buhay niya. Magkaiba silang magkaibigan ng paniniwala, pero hindi niya rin alam kung bakit sila naging matagal na magkasama.
Siguro dahil si Jana lang talaga ang nagparamdam sa kanya na tanggap siya. Pakiramdam niya ay kapag nawala ito, hindi na siya ulit magkakaroon pa ng ibang kaibigan. Napanguso si Adele. Hindi naman namin hilig gawin yun, saka lang kapag nasa mood. Yung itsura ni Marco, sa tingin mo hindi mahilig yun? Makahulog ang tanong nito. Bumuntong hininga siya. Ganun ang pagkakakilala ko sa asawa ko. Mag-diet ka rin kasi. Naiiritang sabi ni Jana. Sabihin na nating loyal yan, pero maaakit pa rin yan sa maganda at sexy. Sige ka, isang araw, magigising ka na lang, pinagpalit ka na. Hindi naman ganyan si Marco. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Pagtatanggol niya pa rito. Nagkibit balikat na lang si Jana. Anyway, bayaran mo na lang ang pinamili ko ha. Di ba may black card ka naman? Mayaman ka. Maliit na bagay lang sa'yo itong mga pinamili ko. Tumango na lang siya. Ganun na talaga si Jana simula pa lang. Ni minsan, hindi nito tinago kung gaano ito ka-materialistic na tao. Kaya nang pag-uwi niya, bumagabag kay Adele ng sobra ang sinabi ni Jana. Habang magkatabi sila ni Marco sa kama, hindi niya na napigilang magtanong. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya rito. Halata ang iritasyon sa mukha ng lalaki. Ano ba namang klaseng tanong yan? May babae ka ba? Kalmadong tanong niya ulit. Tuluyan ang lumapit sa kanya si Marco. Anong problema mo? Bakit tanong ka ng tanong ng ganyan? Pinaghihinalaan mo na ba kung may babae? Napayuko siya. Hindi siya agad nakasagot. Inusig agad siya ng konsensya niya. Hindi naman. Sa akin lang ang problema. Naiisip ko lang dahil mataba ako na ipagpapalit mo ako sa mas maganda at sexy. Siyempre nasa field ka. Marami kang pwedeng magustuhan dun. Pag-amin niya rito. Hinalika ni Marco ang mga labi niya. Ikaw ang pinakasalan ko, di ba? Hindi mo na dapat iniisip yung ganyan. Gusto kong magkaroon ng anak. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Tumawa ito at tinaas ang damit niya. Gusto mo lang pala ng lambing. Sakto, hindi ako pagod ngayon. E di, gawin na natin. Nanlaki ang mga mata ni Adele. Teka, di pa ako ready. Bigla na lang pumatong ang lalaki sa kanya. Hindi, okay na yan. Bilisan natin. Gawin na natin ang baby na gusto mo. Nang mga sandaling iyon, napagtanto niya na mali na pagdudahan niya ang kanyang asawa. Lagi rin naman kasi nitong sinisigurado na siya ang mahal nito. Lumipas ang mga araw, naging maayos na ulit ang pakiramdam ni Adele. Hindi na siya masyadong nag-iisip ng mga bagay na hindi niya naman dapat iniisip. Hindi na siya muling magpapaka-stress ng ganoon. Sa araw na yon, may schedule siya ng check-up. Nagsama naman siya ng driver. Hindi niya na inabala pa si Marco kahit day off nito. Gusto niya rin namang magpahinga ang asawa niya. Mrs., tatapatin ko na po kayo ha. Mahihirapan po talaga kayong magbuntis. Imporma ng doktor sa kanya. Sandaling natulala si Adele. Hindi siya makapaniwala. Kaya pala kahit anong subok nilang mag-asawa, hindi pa rin sila makabuo. Napalunok siya. Bakit po? Ano pong dahilan? Tumango ang doktor. Hindi po balanse ang hormones sa iyong katawan, Mrs. Cruz. Nahihirapan po ang katawan mo para makapag-ovulate o makapaglabas ng egg cells sa iyong fallopian tube. Marami pong estrogen sa katawan mo at walang balanse. Yung fat cells mo nakaaapekto kung bakit nahihirapan po kayong magbuntis. Suminghap siya. Kung ganun po, hindi po ako magkakaroon ng anak dahil mataba po ako. Tumango naman ang doktor. Opo, pero hindi naman po ibig sabihin na hindi na po kayo magkakaroon ng anak. Kaya pa naman po basta magawa lang nating balanse ang hormonal imbalance nyo. Hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Marco ang sitwasyon niya. Siya ang may gustong-gustong magkaroon ng anak pero nasa kanya pala ang problema. Dati ay hindi naman niya pinapansin ang lahat pero iba pala talaga ang lupit sa mga matatabang katulad niya. Naalala niya tuloy nang minsang kinailangan niyang sumakay sa jeep dahil nasira ang sasakyan at nagmamadali siya.
Hirap na hirap siyang sumakay. Tapos nang makasakay na, kakaiba ang tingin ng mga pasahero, pati na ng driver sa kanya. Para bang maling sumakay siya roon. Sana pala ay nagtaksi na lang siya. Nang makauwi, umakyat siya kaagad. Sa loob ng kwarto, mag-isa siyang umiiyak. Dinidibdib niya ang pagiging walang kwenta niya sa pagkakataong iyon. At yun din ang unang beses na kinamuhian at inayawan niya ang mismong sarili. Mabuti na lang at hindi napansin ng asawa ni Adele ang lungkot niya. Gayunpaman, bumangon pa rin siya. Ayaw niyang mawala ng pag-asa. Kailangan niyang magbawas ng timbang para hindi na siya mahirapang magkaroon ng anak. Ano? Seriously? Mag-workout ka na? Tanong sa kanya ni Jana nang sinabi niyang gusto niya ng pumayat. Tumango si Adele. Oo, kailangan ko nang maging fit. Umismid ang kanyang kaibigan. Bakit? Natatakot ka nang baka ipagpalit ka sa mas sexy at mas maganda katulad ko? Kumunot ang noo niya. Ha? Nagbibiro lang ako. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang bumaba ang timbang. Natatawang sabi nito sa kanya. Nakahinga si Adele ng maluwag. Ginugol niya ang panahon niya sa pagpapapayat at tamang healthy lifestyle. Gustong-gusto niya mang kumain ng marami ay palagi niya lang iniisip na kailangan niya iyong gawin para sa future baby niya. Yun nga lang, darating pa rin talaga sa puntong makakaramdam siya ng pressure. Lalo pa at may nagtutulak sa kanyang magmadali. Na pagdating sa kanya, hindi pwede ang proseso. Kailangan niya agad ng shortcuts. Bilisan niyo ni Marco, aba, hindi ka na rin bumabata, Adele. Mataba ka na nga, wala ka pang anak. Siguradong mamaliitin ang anak ko kapag nalamang ganyan kayong wala pang anak. Sabi ng mama ni Marco na si Angge sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. Sinusubukan na rin naman po namin, mama. Huwag po kayong mag-alala, mabibigyan ko rin po kayo ng apo. Aba, dapat lang. Nag-iisa kong lalaki yang si Marco. Maganda kung may magdala ng apelyido niya. Saka hindi halata pero sobrang mahilig at mapagmahal sa mga bata yung anak ko na yan. Kaya pilitin mo nang magbuntis. Patuloy pa nito. Opo. Bakas ang munting iritasyon sa mukha nito habang pinagmamasdan siya. Saka, bawas-bawasan mo na ngang pagkain ng marami, Adele. Parang mas lalo ka pang lumalapad. Baka isang araw pagising mo, hindi na kayo kasya sa kama ng asawa mo. Hindi na lang siya muling nagsalita. Akala niya kahit papaano may nagawa na ang pagpunta niya sa gym ng ilang linggo. Mukhang wala pa rin talagang pagbabago sa kanya. Kaya nang sinabi yun ng biyenan niya ay tinanggap niya na lang. Sobrang hirap. Sobra siyang naapektuhan sa sinabi ng ina ng kanyang asawa. Simula ng araw na yon, mas lalong ginugol niya ang oras sa workout. Kahit pagod na siya, patuloy pa rin siya. Madalas na rin siyang mag-skip ng pagkain. Natatakot siyang kaunting subo niya lang, madadagdagan na naman ang timbang niyang pinaghirapan niyang mabawasan. Teka, Adele, namumutla ka. Are you okay? Tanong sa kanya ng ninang niya nang bisitahin siya nito sa bahay. Tumango siya kaagad. Okay lang naman po ako. Mataman siyang tiningnan ng ninang niya. Are you sure? Mukha kang nanghihina pero in fairness, nabawasan ang timbang mo. Nagda-diet ka ba? Napangiti agad siya at tumango. Opo, ninang. Talaga po? Medyo hindi na po ako mataba? Well, mataba pa rin pero hindi na katulad ng dati. Hinaplos nito ang braso niya. Gusto ko yung pagbabago mo ngayon, pero gawin mo ng healthy, ha? Namumutla ka talaga, anak. Sigurado kung nandito si Joseph at nakita ka niya ngayon, hindi yun papayag nang hindi ka natitingnan sa ospital. Naglalambing ng umiti si Adele sa ginang. Ayos lang po ako. Huwag niyo na po yung sabihin kay Joseph. Alam niyo naman pong laging OA ang lalaking yun. Kumusta na nga po pala siya? Huminga ng malalim ang ninang niya. Ayun, talagang binuhos na ang atensyon at panahon sa medisina. Hindi na nagsawang mag-aral ng mag-aral. Hindi ko na nga alam kung anong gusto niyang mangyari sa buhay. Kahit girlfriend, walang pinakilala sa akin. Gustong-gusto ko na nga siyang magkaroon ng asawa. Tumawa na lang siya. Si Jana po, ayaw niyo po para sa kanya? Irereto ko po siya kay Joseph.
Bakas ang iritasyon sa mukha nito. Pasensya ka na. Alam ko namang best friend mo si Jana pero hindi ko gusto ang babaeng yun. Bakit naman po? Nakakunot noong tanong niya rito. Umiling ito. Masyadong pakawala. Nabalitaan ko naging girlfriend ng anak ng amiga ko si Jana. Sabi sa akin, talagang nakikipag-away daw at bastos. Bumuntong hininga si Adele. Ganun lang po talaga yon, pero mabait naman po siya, ninang. Hindi mo rin masasabi, anak. Mag-ingat ka sa mga ganoong tao. Oo, at maaaring mabait nga sila sa'yo, pero kung kaya nilang maging masama sa ibang tao nang wala namang mabigat na dahilan, hindi malabong ikaw naman ang biktimahin sa kasamaan. Mas mabuting huwag mong ibigay sa kahit na sino ang buong tiwala mo, Adele. Bilin sa kanya nito. Tipid siyang ngumiti. Naniniwala po akong hindi magagawa yan ni Jana. Marami lang po talaga siyang pinagdadaanan sa buhay. Pang-unawa ko lang po ang tanging maibibigay ko sa kanya. Katulad niya, ulila na rin si Jana. Yun nga lang, galing ito sa orphanage. May kumupkup na mayamang magulang pero tumakas din ang abusuhin ng mga ito. Mukhang matatag sa panlabas na anyo ang kaibigan niya pero alam niyang durog na ang pagkatao nito. Inayos ng ninang niya ang kanyang buhok. Ang gusto ko sana para kay Joseph, yung katulad mo, mabait, mapagmahal at mapagmalasakit sa kapwa. Yung babaeng alam kong lumaki sa mabuting pamilya. Alam kong madalas kang mapikon sa kanya pero alam kong alam mo kung papaano i-handle ang ugali ng anak ko. Katulad mo ang gusto kong babae para sa kanya. Mas mapapanatag ako kapag ganun. Napangiwi si Adele. Mabuti na lang po, hindi nyo naisipang ipagkasundo kami o kaya ereto ako sa kanya. Siguradong maiinis po si Joseph. Mahina itong tumawa. Gustong gusto ko nang gawin nyo noon. Ayaw niya lang nang pinangungunahan ko siya tungkol sa bagay na yon. Hinayaan ko na lang. Umalpas na rin ang tawa mula sa bibig niya. Ni minsan, hindi niya naisip sa ibang paraan si Joseph. Palaging kaibigan at kapatid ang turing niya sa lalaki. Kung naging mag-asawa sila, magiging normal na araw na lang talaga sa kanila ang asaran at bangayan. Inakala ni Adele na sa ginawa niyang pagpapabuti ng sarili niya ay may magandang patutunguhan iyon. Pero mukhang inabuso niya ang sarili niya. Mag-isa lang siya sa bahay ng mga oras na iyon hanggang sa mawalan siya ng malay. Paggising niya ay nalaman niya na lang na nasa ospital na siya. Marco? Tinanaw siya ni Marco. Nanlalabo pa ang mga mata niya pero parang nakikipag-away ito kay Jana. Muli siyang pumikit. Mas naramdaman niya ang pagod sa katawan niya nang makapahinga siya. Ano bang ginawa mo? Naabutan kitang walang malay sa bahay. Bungad sa kanya ng lalaki. Tumulo ang mga luha niya. Sorry, gusto ko lang namang pumayat. Sabi ng doktor, nahihirapan daw akong magbuntis dahil sobrang taba ko. Gusto ko na talagang magkaroon ng baby. Anong gagawin ko? Hindi ko na talaga alam. Walang sinabi na kahit ano si Marco. Niyakap lang siya nito habang umiiyak. Doon na lang kumukuha ng lakas si Adele. Pagkatapos niyang i-confine sa ospital, inuwi na naman siya ng asawa niya. Ibinilin sa kanya ng doktor na magpahinga muna. Nakapagpahinga ang katawan niya pero ang isip niya ay hindi naman pagod sa pag-iisip ng tungkol sa baby. Sa kaiisip niya ng kung ano-ano, pumasok sa kanya ang isang ideya. Marco, kung artificial insemination na lang kaya ang gawin natin? Tanong niya sa lalaki. Ha? Kumunot ang noo nito. I-insert lang natin yung embryo natin sa uterus ng babae. Alam mo naman 'di ba, katawan ng problema ko. Kung makakahanap tayo ng babaeng magbubuntis para sa akin, mareresolve ang problema natin. Huminga ito ng malalim. Hindi ba't parang aksaya lang sa pera yan? Umiling siya kaagad. Hindi. Kung yun ang paraan para magkaroon tayo ng anak, wala akong pakialam sa pera kahit magkano pa yun. Yun na lang ang naiisip niyang paraan. Isa na lang ang problema niya. Kailangan niyang makahanap ng babaeng handang magbuntis para sa kanya. Ang weird namang ibang magbubuntis para sa'yo.
Komento ni Jana nang ikwento niya ang balak nilang mag-asawa. Hindi mo mararamdaman ang essence ng pagiging ina kung hindi naman ikaw ang maghihirap magdala at umire. Malungkot na namang napangiti si Adele. Anong gagawin ko? Yun na lang ang naiisip kong paraan, saka babayaran ko naman yung babae. Hindi siya lugi doon. Aalagaan din namin siyang mag-asawa hanggang pinagbubuntis niya ang anak namin. E di ako na lang. Diretsong sabi nito. Ano? Napaawang ang bibig ni Adele sa gulat. Matamang tumingin sa kanya si Jana. Babayaran niyo naman ako at aalagaan niyo ako ni Marco, di ba? Kung ganun, ako na lang ang magdadala sa matres ko ng baby niyo. Nangilid ang mga luha niya. Hindi niya napigilang yakapin ng kaibigan. Mas naramdaman niyang suportado ito sa gusto niyang mangyari. Nagsimula na ang proseso nang pumayag si Jana. Nang mailagay ng embryo sa matres nito, tumira na si Jana sa bahay nila. Lahat ng posibleng alaga binigay niya rito. Isang umaga, nagising siyang walang asawa niya sa tabi niya. Alam niyang wala itong pasok sa trabaho. Bumangon siya para hanapin ito at natigilan siya nang may marinig siyang kalampag sa kusina. Marco! Tawag niya rito. Pagpasok niya sa kusina, nakita niyang asawa niyang bahagyang hinihingal at pinagpapawisan. Nasa harap naman ng island counter ang namumulang si Jana habang kumakain ng cereals. Pawisan rin ito. Bakit pawisan kayo? Dapat binubuhan niyo yung aircon dito. Lumapit si Adele sa aircon at binuksan iyon. Kanina kasi nilalamig si Jana kaya hindi ko na binuhay. Nauutal na sabi ni Marco. Tumango siya at lumapit sa kaibigan niya. Bakit cereals ang kinakain mo? Dapat healthy foods para may sustansya din ang bata sa tiyan. Sandali lang, igagawa kita ng fruit juice. Matamis na ngumiti sa kanya si Jana. Sige. Lumapit sa kanya si Marco at hinalikan siya sa pisngi. Sa garahe muna ako. Lilinisan ko lang ang mga sasakyan natin. Tumango naman siya kaagad. Sa araw na yon, walang ibang inasikaso si Adele kung hindi ang kaibigan niya. Lahat ng gusto nito sinunod niya. Kapag naglilihi ito, binibigay niya. Gusto niya sanang siya ang makaranas ng lahat ng iyon, pero dahil naiinip siya at walang magawa, kontento na siya kahit paano sa setup nila. Maiwan muna kita rito ha, mag-grocery lang ako. Bili niya sa kaibigan. Tumango naman ito. Ibili mo ako ng pizza ha, nag-crave ako bigla. Natawa na lang siya. Sige, kung yan ang gusto mo. Nagpasama na lang ulit siya sa driver na mag-grocery. Kapag may mabibigat, tinutulungan naman siya nitong magbuhat. Pinamili niya na rin ang pamilya ng driver niya. Tulong niya na rin iyon dahil simula bata pa lang siya ay pinagmamaneho na nito ang pamilya niya. Maaga po kayong umuwi sa inyo manong, wala naman po akong ibang pupuntahan ngayon. Sabi niya rito. Nasa counter na siya nang tumunog ang cellphone niya. Napangiti siya nang makitang si Joseph iyon. Sinagot niya agad ang tawag. Joseph! Napamura ang lalaki. Hindi mo kailangang sumigaw, taba. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Sorry, na-miss lang kita. Ngayon ka na lang ulit tumawag sa akin. Nakauwi na ako rito sa Pilipinas. Marami akong pasalubong sa'yo. Bisitahin mo ako bukas ha. Gusto kong makita yung mukha mong naaasar. Natatawang sabi nito. Napairap siya. Pagtitripan mo na naman ako pero sige, may pasalubong ka pala sa akin eh. Pagkatapos ng tawag na yon, inasikaso niya na muli ang mga babayaran niya. Pagka-uwi, pinabuhat niya na lang sa pantry ang mga pinamili niya. Papasok na sana si Adele sa kwarto nilang mag-asawa pero nakita niyang may siwang iyon. May narinig din siyang mga daing sa loob. Parang sinasakal ng mahigpit ang puso niya nang masumpungan ang mga taong naroon. Si Jana, kita ng kaluluwa sa lingerie na suot habang nakapatong at gumagalaw sa ibabaw ng asawa niyang bakas ang sarap ng mukha. Anong ginagawa niyo? Nang hihina niyang tanong. Parehong nagulat ang dalawa at naghiwalay nang makita siya. Mata man niyang tiningnan ng mga itong natataranta sa pagdating niya. Adele, magpapaliwanag ako. Nagkukumahog na lumapit sa kanya si Marco. Umatras siya kaagad. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo.
Panloloko tong ginagawa niyo sa akin. Adele! Nagsusumamong tawag nito sa kanya. Maayos na sinuot ni Jana ang lingerie nito. Ano ba, Marco? Hayaan mo na yung tabatsoy na yan. Hindi niya naman kayang magbuntis. Nandito na nga ako, parang ako na rin ang asawa mo. Manahimik ka, Jana! Sikmat ni Marco sa babae. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit ako mananahimik? Ang lahat ng to, akin dapat. Akin ka rin dapat. Lahat ng mayroon si Adele, aagawin ko dahil hindi niya naman deserve ang lahat ng to. Ang pangit at ang taba-taba niya. Kahit pagiging ina, inutil pa. Kamanghamanghang kahit sobra na ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib, nanatili pa rin kalmado si Adele. Siguro ay dahil iniisip niya pa rin ang batang nasa matres ni Jana. Ayaw niyang mapahamak ang anak niya. Ang anak ko, may kasunduan tayo. Huwag kang sumigaw, baka makasama sa anak ko. Garalgal ang boses na pakiusap niya rito. Tumawa si Jana. Anak namin ni Marco ang batang to. Wala kang ambag dito. Walang embryo. May nabuo na kami sa tiyan ko. Bakit kailangan pa ng embryo? Hindi na kinaya ni Adele. Tuluyan na siyang nagwala. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha niya habang tinatapon ang lahat ng gamit nila roon. Pati wedding picture nilang mag-asawa, sinira niya rin. Malakas niyang sinampal si Marco. Mapapalagpas ko pa sana tong ginawa mo sa akin lahat ngayon, pero matagal mo na pala akong niloloko. Anong klase kayong tao? Bakit sa best friend ko pa? Pinagplanuhan niyo ba to? Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi ko pa malalaman. Ang kapal ng mga mukha ninyo. Sa mismong bahay ko pa talaga pinili niyong traidorin ako? Umiling si Marco. Nadala lang ako sa tukso. Isa pa, akala ko wala nang pag-asang mabigyan mo ko ng anak. Anong magagawa ko kung si Jana kayang ibigay sa akin yun? May mga bagay din siyang hindi mo kayang gawin. Kung niloko man kita, isipin mo rin naman na marami kang pagkukulang. Kasalanan mo rin. Mapakla siyang tumawa. Hindi niya alam kung bakit naging asawa niya at kaibigan niya ang mga taong nasa harapan niya. Ngayon lang siya nagising na minamanipula lagi ng mga ito ang nararamdaman niya. Pinapalabas palagi sa lahat ng bagay na nasa kanya ang mali. Idedemanda ko kayo! Sigaw niya sa mga ito bago umalis sa kwarto. Nasa may hagdan na siya nang hilahin siya ni Jana. Hindi mo pwedeng gawin yun! Buntis ako! Wala akong pakialam! Nagtalo pa sila hanggang sa tinulak siya nito at nahulog siya sa hagdan. Hindi yun gaanong masakit pero nakita niyang pagdurugo ng noo niya. Anong ginawa mo kay Adele? Malakas na sigaw ni Marco. Huwag kang tanga! Dedemanda niya tayo! Ayokong makulong! Reklamo naman ni Jana. Habang may lakas pa, lumabas si Adele sa bahay niya. Sumakay siya sa loob ng sasakyan niya. Kahit nahihilo at malabo sa paningin niya ang kalsada dahil sa malakas na ulan, nagpatuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, may biglang bumangga sa likod ng sasakyan niya. Suminghap siya sa gulat nang makitang ang sasakyan ng asawa niya iyon. Hindi niya alam kung anong gusto nitong mangyari. Patuloy lang nitong binabangga ang sasakyan niya. Gayunpaman, napagtanto niya agad na gusto ni Marco na maaksidente siya. Umiwas siya sa bawat bundol nito. Sa pag-iwas niya, hindi niya alam na bangin na pala ang kababagsakan ng sasakyan niya. Malapit nang mahulog ang kanyang sasakyan. Kaunting galaw niya na lang. Napasigaw si Adele at tumulo ang mga luha nang patuloy na banggain ni Marco ang sasakyan niya. Humagulgol siya at hinintay na lang ang kamatayan niya. Wala naman siyang inagrabyadong tao pero sobrang malas niya sa pinili niyang kaibigan at asawa. Hangad ng mga itong mamatay siya. Nagkamali siya ng mga taong pinagkatiwalaan. Nang tuluyang bumagsak ang sasakyan niya ay pumikit na lang siya at hinintay ang kanyang kamatayan. Pero mukhang may ibang plano pa sa kanya ang Diyos. Mukhang hindi pa iyon ang oras niya. Ang makitang humahagulgol si Joseph sa gilid niya ang muling nagpabangon ng pag-asa sa kanya. Akala ko patay ka na. Nagluksa ng lahat para sa'yo pero ako hindi. Hindi ko matanggap na namatay ka na. Umiiyak nitong sabi habang mahigpit ang hawak sa kamay niya. Kasi magkikita pa tayo, di ba? Pakiramdam ko, trip mo lang akong hindi siputin pero darating ka pa rin.
Pagkatapos mahulog sa bangin, may mga minerong tumulong sa kanya. Pinagtulungan siyang dalhin sa ospital. May malay pa siya noon pero maraming masakit sa katawan niya. Nang makarating sa ospital, ayaw niyang ipasabi kahit kanino na ligtas na siya. Sinabi niyang mayroong banta sa buhay niya kaya sumang-ayon na rin ang mga taong nagligtas sa kanya. Medyo nakarecover na siya kaya tinawagan niya ang isang taong mapagkakatiwalaan niya at iyon ay si Joseph. Umigting ang panga nito. "Sinong gumawa sa'yo nito?" Nangilid ang mga luha niya. Sina Jana at Marco. Dumaan ang galit sa mga mata nito. "Sinasabi ko na nga ba? Kaya rin siguro nila minamadali ang burol mo. Papatayin ko sila. Ipapakulong ko sila." Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Adele. "Hindi lang nila ako niloko. Pinaniwala nila akong naging mabuti sila sa akin. Hindi ko rin anak ang nasa sinapupunan ni Jana. Hindi pinasok sa kanyang embryo namin ni Marco. Anak nila yon. Intention nilang patayin ako." Niyakap siya ni Joseph. "Ipapakulong natin sila. Huwag ka mag-alala. Nandito ako palagi sa tabi mo. Hindi na kita iiwan." Gusto kong gumanti. Winasak nila ang pagkatao ko. Paradas ang hirap na pinaranas nila sa akin. Mariing sabi niya rito. Hinaplos nito ang pisngi niya. "Anong gagawin ko? Anong maitutulong ko? Sabihin mo lang." "Gusto ko ng bagong mukha, ng bagong buhay. Ayoko nang maging ganito, Joseph." Katulad ng pangako sa kanya ni Joseph, hindi nito sinabi kahit kaninong buhay siya. Tinulungan din siya nito sa mga bagay na gusto niya. Sinamahan siya nito sa pagpapayat. Ito ang personal guide niya kaya na-achieve niyang pumayat. "Talaga?" tanong ni Adele sa lalaki nang mag-uwi ito ng ice cream para sa kanya. Ngumiti ito at tumango. "Of course, yan ang reward mo sa pagiging masunurin. Minsan, pwede kang kumain ng gusto mo. Pero, hindi araw-araw yan Paalala pa nito. Mahina siyang tumawa. "Ang higpit mo kasi, nakakatakot ka kaya minsan." Ngumisi si Joseph at napailing. "Alam mo namang ginagawa ko yun para sa'yo. Ang tigas palagi ng ulo mo." "Sorry na," malambing niyang sabi rito. "Kainin mo na yung pagkain mo." Napairap na sabi nito. Habang kumakain ng ice cream, napatingin siya sa lalaki. Titig na titig ito sa mukha niya. Na-conscious tuloy siya. "May dumi ba ako sa mukha?" tanong niya rito. Umiling ito habang may munting ngiti sa mga labi. "Gusto ko lang kabisaduhin ang mukha mo. Bukas, ipapabago mo na yan. Mamimiss ko yan. Pero kung yun lang ang paraan para bumalik ang confidence mo sa sarili mo, magiging masaya pa rin ako para sa'yo." Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Lubos ang pasasalamat niya sa lahat ng tulong sa kanya ni Joseph. Kung magkakaroon ito ng asawa, kahit minsan ay may saltik ang lalaki, alam niyang magiging mabuti ito. Tuluyan na nga niyang binago ang mukha niya. Hindi na siya ang dating Adele. Nakalipas na ang 4 na taon, hindi na siya ang dating inaapi at kinukutya ng lahat. Kabababaan niya lang sa kanyang Aston Martin na sasakyan. May meeting pa siya sa board of directors ng kumpanya. Nakasuot siya ng red bodycon dress. Pinaghandaan niya talaga ang araw na yon dahil makikita niya rin ang asawa niyang nagtangkang pumatay sa kanya 4 na taon nang nakakaraan. "Good morning, Miss Dahlia. It's my pleasure to finally meet you." Nakangitig sabi sa kanya ng presidente ng kumpanya. Napatingin siya kay Marco. Gusto niyang mapairap habang ongoing ang meeting. Malagkit ang tingin nito sa kanya at panay ang hawak sa pang-ibabang labi. Nang matapos ang meeting, nakipag-usap pa sa kanya saglit ang presidente. Ilang sandali pa ay napagpasya niya nang umuwi na. Nakasakay na si Adele sa elevator nang biglang may kamay na humarang. Umismid siya nang makitang si Marco iyon. "Hi, Dahlia." Bati nito sa kanya pagkasarado ng pinto. Humalukip-kip siya. "So fast? First name basis agad, Mr. Cruz?" Humalakhak ito at inilahad ang kamay. "Ako nga pala si Marco." Tinagilid niya ng kaunti ang ulo at bumulong sa lalaki. "Sorry pero hindi ako nakikipag-handshakes." "Bakit? Hindi mo na lang ako halikan?" Pinulupot agad nito ang braso sa bewang niya. Mahina siyang tumawa at pinulupot ang kamay nito.
Dinuldol niya ang mukha nito sa loob ng elevator. Ah! Aray! Sigaw nito sa kanya. Marahas niya itong binitiwan. Ayokong maatrak ang mga lalaking katulad mo. May pangalawang asawa ka na, nandito ka. May posisyon dahil sa una mong asawa. Suminghap ito sa gulat. Paano mo nalaman yon? Ano ka ba? May paraan ako para malaman ang tungkol sa mga taong interesado ako. Mahina rin itong tumawa. Interesado ka rin sa akin? Tumango siya at pinatakan ng nangingiliting halik ang gilid ng labi nito. Pababa sa leeg hanggang sa kuwelyo ng damit nito. Sinadya niyang magkaroon ng lipstick stain doon. It's nice to meet you, Marco. Nang aakit niyang sabi. Napalunok ito at bakas ang pagnanasa sa mga mata. Tumawa siya bago lumabas ng elevator na yon. Pagkatalikod niya, sumeryoso na siya ulit. Nagsisimula pa lang siya sa paghihiganti niya. Pagka-uwi ni Adele sa kondo niya ay gulat na gulat siya nang makitang punong-puno ng mga bulaklak doon. Ilang sandali pa, lumabas na si Joseph at may dalang isa pang bouquet ng bulaklak. Anong meron? Nauutal niyang tanong. Halata ang tensyon at kaba sa mukha nito. Alam kong nagsisimula ka pa lang sa ginagawa mo, pero ayokong isang tabi pa ulit ang nararamdaman ko, Adele. Ha? Namungay ang mga mata nito. Mahal kita, Adele. Bata pa lang tayo. Mataba ka pa. Mahal na mahal kita. Sobrang sakit sa akin nung magkaroon ka ng boyfriend at asawa. Pero nang makita kitang masaya, kinimkim ko na lang ang pagmamahal ko sa'yo. Nang inakala kong patay ka na, sobrang nagsisi akong kahit pag-amin man lang. Hindi ko nagawa dahil takot na takot akong mawala ka kung tanggihan mo man ako. Joseph naman. Nangingilid ang mga luha niya. Lumuhod ito sa harap niya. Kaya ngayon, magiging matapang na ako. Ipapakita ko sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Hindi na ako magpipigil pa, Adele. Maghihintay ako kahit kailan, okay lang sa akin. Tumulo ang mga luha niya at napaluhod na rin sa harap ni Joseph. Hindi niya inasahang gano'n na siya katagal na mahal nito. Kung alam niya lang, baka kahit papaano ay naguluhan siya at hindi na lang siya nakontento noon kay Marco. Akala niya kasi ang asawa niya lang ang tanging magmamahal at tatanggap sa kanya. Kinuha ni Adele ang bulaklak mula rito. Lumapit siya at sinapo ang mukha ni Joseph. Napangiti siya nang makita ang kaba, takot at pagmamahal sa mga mata nito. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko naramdamang mahal mo ako sa ibang paraan. Mahinang sabi niya rito. Wala kang kasalanan. Pinili kong itago dahil akala ko sa ibang tao ka mas magiging masaya. Hinaplos ni Adele ang pisngi nito. Hindi mo na kailangang maghintay. Sa loob ng 4 na taong sinamahan mo ko, sinunod mo ang lahat ng gusto ko. Sa tingin mo ba, hindi ako mahuhulog sa'yo? Natatakot na akong magtiwala at magmahal ulit, pero kung ikaw naman, hindi ako matatakot sumugal. Mas lalo siyang napangiti nang yakapin siya ni Joseph. Hihintayin kita. Hindi na ako makapaghintay na makasama at bumalik sa normal ang lahat. Simula ng araw na yon, mas lalong nagsumikap si Adele na matapos ang dapat niyang gawin. At katulad ng plano niya, mukhang mabaliw-baliw na nga si Jana nang maghinala itong may ibang babae si Marco. Sinong babae mo? Ilabas mo! Sigaw nito sa labi ng building. Pilit pinigilan ni Marco si Jana. Ano ka ba? Wala akong babae. Umalis ka rito. Nakakahiya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung sinong babae mo. Itatanggi mo pang wala kang babae. May nakita nga akong pulang panty sa sasakyan mo. Kapag nahuli ko kung sino yun, idedemanda ko siya. Sigaw naman ito. Sandali silang nagkatinginan ni Marco. Napailing siya at ngumisi. Mas lalo niyang napagtantong walang kwenta ang dati niyang asawa. Umalis si Adele nang hilahin ng security si Jana. Pupunta na sana siya sa banyo nang biglang may kumaladkad sa kanya sa fire exit. Tumawa siya nang mapakla nang makitang si Marco iyon. Humalukip-kip siya sa harap nito. Anong kailangan mo? Mariin siya nitong tiningnan. Anong gusto mo? Gusto mo ba kaming sirain ni Jana? Bakit nag-iwan ka ng panty sa sasakyan ko? Wala pang nangyayari sa atin. Pinadaan niya ang daliri sa pisngi nito, pababa sa dibdib.
Saan ka ba nagagalit? Sa nalaman niya o sa katotohanang wala pang nangyayari sa atin? Sinandal siya ni Marco sa pader. Ginigigil mo na lang ako palagi. Napangisi na lang si Adele. Gusto mo ba akong makasama sa kama? Mas lalong nag-alab ang pagdanasa sa mga mata nito. Kung oo, anong gagawin mo? Mag-book tayo ng hotel pagkatapos ng trabaho. Ite-text ko sa'yo yung mga detalye. Pupunta ka. Hamon niya rito. Sure. Wala namang patumpik-tumpik na sagot nito. Nang umalis siya sa harap nito, nakahinga na siya ng maluwag. Ipapahuli niya sa pulis sina Marco at Jana. Habang abala siya sa sarili niyang paghihigante, abala naman si Joseph na asikasuhin ang kaso niya. Nakalatag na ang lahat ng ebidensya. May warrant of arrest na rin ang dalawa. Hindi siya masaya nang mabalitaan niyang namatay ang anak ng dalawa. Siguro ay universe na ang kumilos at ibinigay agad ang masamang karma na karapat-dapat para sa mga ito. Dahil doon, mas madali niyang nagawa ang paghihiganti niya. Nasa hotel room lang si Adele. Hinahanda ang sarili niya sa pagdating ni Marco. Ilang sandali rin ay darating na rin naman si Jana. Sinadya niya ang lahat para malaman din ang dati niyang kaibigan kung papaano ang maloko at masaktan. Dumating na nga si Marco. Pagkarating pa lang nito, papatong na agad sana sa kanya pero pinigilan niya lang. Maghubad ka muna sa harap ko, utos niya sa lalaki. Dali-dali naman itong hinubad ang damit. Ang tagal ko nang gustong gawin to sa'yo. Lagi mo na lang akong pinahihirapan kapag nasa opisina tayo. Mahina siyang tumawa at ininom ang alak. Huhubarin na sana ni Marco ang slacks nito nang biglang bumukas ang pinto. Tumamba doon si Jana. Mukhang magsisimula na ang palabas sa buhay niya na siya mismo ang naging direktor. Sinasabi ko na nga ba? Hinampas ni Jana nang dalang bag si Marco. May kabit ka? Jana, tama na! Sigaw naman ang lalaki. Lumapit sa kanya ang dating kaibigan. Bago pa man siya masabunutan nito, siya nang sumabunot at malakas na binalibag si Jana sa sahig. Hindi makapaniwalang lumingon sa kanyang babae. Anong karapatan mo para gawin sa akin to? Ikaw nang kabit, ikaw pang makapalang muka. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang kabit, Jana. Pero ayos lang. Sa basura ka naman kumabit, kaya nabubulo ka na. Pangaasar niya pa rito. Tumayo ito at binato sa kanya ang bag. Huwag mong sabihin yan. Malandi ka. Hindi na siya nakapagpigil. Ikaw ang malandi. Pinagtulungan niyo akong patayin. Hindi lang kayo mga manluloko. Mamamatay tao din kayo. Bakas ang gulat sa mukha ng dalawa. Natawa siya. Parang nakakita ng multo ang mga taong gumawa ng masama sa kanya. Oo! Akala nyo patay na ako? Ako si Adele. Ako ang mataba at pangit na niloko niyong dalawa. Sigaw niya sa mga ito. Lumapit agad sa kanya si Marco at sinakal siya. Niloko mo ako! Hindi ka pwedeng mabuhay! Naubo si Adele sa ginawa nito. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na siya nakapalag. Mabuti na lang, may humila kay Marco at pinagsusuntok ito. Naluluhang tiningnan niya si Joseph na bugbugin ang dati niyang asawa. Kung hindi lang ito pinigilan ng mga pulis, baka napatay na nito sa sobrang galit ang lalaki. Pinusasan na rin si Jana. Ano to? Wala akong kasalanan. Ang babaeng yan ang sinungaling. Nagpumiglas ito pero wala na ring nagawa. Pinusasan na rin si Marco na duguan ng mukha. Lumapit naman sa kanya si Joseph at agad isinuot sa kanya ang isang jacket. Okay nang lahat, nandito na ako. Hindi ka na niya masasaktan. Marahang sabi nito. Tapos na ang lahat. Sa wakas, makukulong na rin ang mga taong ginawan siya ng masama. Hindi niya na napigilang humagulgol habang yakap ni Joseph. Shhh! Tahan na. Tapos na. Everything will be okay. Magsisimula tayo ulit. Hindi kita iiwan. Malambing nitong saad sa kanya. Simula noon, nakuha niya ng hustisya. Nagsimula ulit siya ng panibagong buhay. Nalaman din ng lahat na buhay pa siya. Kaya nang malaman din iyon ng ninang niya ay iyak ito ng iyak.
Pagkatapos mapaulang bisa ng kasal nila ni Marco, nagpakasal na agad sila ni Joseph. Hindi na ito ang maghahatid kung hindi ang maghihintay na sa kanya sa altar. Natawa pa siya nang makitang umiiyak ang masungit na lalaki. Sa dami ng pinagdaanan nila, sa tingin ni Adele, may isa-isay ang bawat luhang pinakawalan nila noong araw na iyon. "Honey?" Tawag niya pagkalabas mula sa banyo. Tumunghay si Joseph mula sa pagbabasa ng libro. Hinila naman agad siya nito at gusto siyang kandungin, pero umatras siya kaagad. "Ayoko, mabigat na ako. Nadagdagan ng timbang ko," sabi niya kay Joseph. Inabante nito ang inuupuang swivel chair at pinaupo na talaga siya sa kandungan nito. "Ayos lang, malakas ako. Kayang-kaya ko kayo ng anak natin. Saka, bakit ka ba tumatakbo?" Kinuha agad ni Adele ang kamay ng lalaki at dinala sa kanyang tiyan. "Sumipa ang anak natin, ang lakas!" Tumawa si Joseph at hinalikan siya sa tenga. Tahimik lang sila. Sabay nilang pinakiramdaman ang muling pagsipa ng baby. Nang sumipa ito, mahigpit na yumakap sa kanyang asawa niya. "Mahal na mahal kita, Adele." Halos panalangin saad nito sa kanya. "Alam ko yan, Joseph. Salamat sa pagmamahal mo. Tinuruan ako ng pag-ibig mong mahalin din ang sarili ko." Nagkamali si Adele sa una niyang pag-ibig. Akala niya kasi noon, wala nang ibang tatanggap sa kanya. Gayunpaman, hindi hinayaan ng Diyos na hanggang doon na lang siya. Binigyan siya ng pagkakataong mabuhay pa at maranasan ang magandang buhay na naghihintay para sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.